Hello guys, welcome to my channel. Bali, this is the first time na mag-upload ako ng video. Sana ay magustuhan ninyo at suportahan ninyo at isubscribe ninyo pero bago niyo subscribe, gusto ko munang maintindihan nyo at mas malaman ninyo kung ano yung mga sasabihin ko. At ang mga sasabihin ko naman ay importante kasi ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa Diyos at sa tao. Yung kalagayan ng tao ngayon, yung mga nararanasan natin, lalo na yung pandemya. Kumbaga sa gera to ay world war kung tawagin. Kumbaga ang mahirap lang dito is tayo yung is mga sundalo, at ang mahirap sa mga sundalo sa atin ay hindi natin nakikita yung kalaban. So masasabi natin na napaka powerful yung ating kalaban. So hindi natin sila nakikita. Siguro minsan nasa harap na natin, pwede tayong atakihin anytime at pwede tayong mamatay anytime. Ganun ka powerful yung ating kalaban. Pero alam niyo ba mga igan, mga ano man pwede kong itawag sa inyo, mga kaibigan na lang. So kung mas makapangyarihan yung kalaban natin, kung may power sila, I believe na mas may power ang Diyos. Kasi ang Diyos kasi siya yung lumikha ng lahat eh. So kung mapapansin natin yung mga nakikita natin dito sa mundo, ganyan ka powerful ang Diyos dahil siya lahat ang gumawa niyan. So dito sa pandemyang ito, maaring ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa tao upang maramdaman natin yung pwedeng warning ng Panginoon, which is pwede natin sabihin salot, para maalala natin na may Diyos. Kasi minsan pag ang tao ay natamaan na ng ganitong sakit, saka pa lang nila naaalala ang Diyos. Sasabihin nila, Lord, ano nangyari sa akin? At doon pa lang sila mananalangin, at doon pa lang nila maalala na may Diyos. So pinaparanas ito sa atin ng Diyos na kailangan natin itong maranasan upang pumasok naman sa puso't isipan natin ang Diyos. So gusto kong i-share sa inyo ang bahaging ito, yung kahalagahan ng hindi lang pala tayo basta tao lang dito sa mundo, kundi yung kahalagahan natin para bilang tao para sa Diyos. Dahil una sa lahat, mahalaga tayo sa Diyos. Ang nangyari nga lamang, hindi natin pinapahalagahan ang Diyos sa ating buhay, sa ating puso, kasi nagiging busy tayo dito sa mundo. Lalo na kung meron tayo, may mga bagay tayo, nagiging busy tayo, hindi natin nabibigyang halaga o naibibigay ang ating puso, ang ating buhay sa Kanya. So kumbaga hindi na natin siya napapansin kasi mas napapansin natin kung anong meron tayo. That's why pinahintulot ng Diyos na mangyari ito sa ating buhay, yung maranasan natin ang pandemya ito. Actually, itong pandemyang ito ay hindi lang ito ang mararanasan natin sa kasalukuyan, ano. Kumbaga, ito yung isa pa lamang sa mga mararanasan natin. So, hindi pa ito yung masasabi natin na ito yung pinakamasamang mangyayari sa atin or nangyayari sa atin, ano. So, ganito na lamang, bakit hindi natin buksan ang ating puso at ang ating isipan kung ano yung katotohanan, kung bakit nangyayari ito sa atin, ano. So dahil nga ang tao ay makasalanan, kung mapapansin natin, kung mababasa natin sa Biblia, sa Roma chapter 3 verse 10, na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So pag kasi ang tao ay, di ba, halimbawa dito sa lupa, nagkasalang tao, halimbawa pumatay ka o nagnakaw ka, ano mang uri ng kasalanan, di ba may kaparusahan, no? So makukulong ka according dun sa iyong nagawang krimen. So ito ay punishable sa ating mundo, sa ating bansa. So sa Diyos ganun din. So dahil sa sobrang kasalanan ng tao, napapansin natin sa paligid, so ito yung nangyayari sa atin. Maybe this pandemic na nararanasan natin is isang uri ng punishment ng Panginoon sa atin. So we should believe in God na dapat andun tayo sa Kanya. So napapansin natin siya.
So, at may puso tayo sa Kanya. So, dahil nga ang tao ay makasalanan, so, siya ay mapaparusahan. So, ang nangyayari kasi sa atin, tayo mga tao, bagamat tayo ay may tinatawag na pananampalataya, pero kumbaga sa isang prutas ay ang pananampalataya mo hilaw. Kumbaga naniniwala ka na ito ay mangga, at dahil ito'y prutas, dahil ito'y mangga, naniniwala ka na ito'y makakain. You know? So parang ganun lang, may paniniwala ka lang pero hindi mo pinapansin. So kailangan pansinin natin, kailangan itong prutas na ito hindi lang natin pinapansin, ito ay ating kinakain. So ganun din sa Diyos, hindi lang basta meron tayong paniniwala, kundi dapat meron tayong gawa, meron tayong application sa buhay. No. So, madaming tao na nagki-claim, lalo na sa Pilipinas, madaming tao na nagki-claim na sila ay Kristiyano. No. Sila ay may kanilang relihiyon. Di ba? Mapapansin natin yan. Pero alam nyo ba, sa John 14:6, walang sinabi na relihiyon, kundi ang sinabi lamang ay Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Ano? So, sabi niya doon, sa John 14:6, si Kristo ay nagsalita at sinabi, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang sinong makakatungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So, Jesus Christ. So, yun yung problema natin. Hindi natin pinapansin yung kung sino si Jesus Christ. Hindi natin pinapansin yung kung sino siya. Kundi ang pinapansin natin lamang ay bagay, relihiyon. Pero, sad to say, ang dalawang bagay na ito, ang dalawang word na ito, ay hindi makakapagligtas sa atin. Ano? So, we should believe that Jesus Christ is a Savior. So, kailangan muna nating manampalataya sa Kanya. So, kung mapapansin natin, di ba, si Jesus Christ ay napako sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya nagkasala. Actually, Diyos pa nga siya eh. Di ba? John 1:1. So, di ba dapat tayo yung mapako sa krus ng Kalbaryo? Because in Romans chapter 3 verse 10, di ba? Ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? So, dapat tayo yung napako. But because of love ng Panginoon, siya yung napako, siya yung tumubos ng ating kasalanan. Siya yung nagbuhos ng dugo para sa ating mga kasalanan. Ganun ang Diyos magmahal sa atin. Pero ang nangyari sa atin, hindi natin pinahalagahan yung kanyang buhay na namatay. Kasi ang mas pinapahalagahan natin is yung yung ating sarili dito sa mundo. Hindi natin pinapahalagahan yung nagligtas sa atin, yung tumubos ng kasalanan natin. So, ganito na lang ang gawin natin. No? Dahil nga tayo makasalanan, siguro gawin na lang natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Lumapit tayo sa trono ng Kanyang biyaya, manalangin tayo sa Kanya. Hindi natin kailangan ng ibang tao para gawin yun, kundi tayo mismo sa ating sarili, kasi tayo ang lalapit eh. Hindi ibang tao. Hindi mo na kailangang sabihin sa isang tao na ganito ang sasabihin mo sa Diyos, kundi ikaw sa sarili mo. So ganito na lang, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo. Diba? Pagsisihan natin lahat ng mga kasalanan natin. Pangalawa, buksan mo ang iyong puso, papasukin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, sa iyong puso, upang maging iyong tagapagligtas. Sabi sa John 1:12, datapwat gain lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya at tumanggap ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, this is the way na kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi dahil sa tao, kundi hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa pagtanggap mo at sa iyong paniniwala. Ngayon, after mo tanggapin ang Panginoon, of course, tinanggap mo siya sa iyong puso. Sinabi nga sa John 1:12 and 13, ikaw ay kanyang naging anak, hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi sa pamamagitan ng laman o ni gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Ganyan ang tunay na pagiging Kristiyano, hindi sa pamamagitan ng relihiyon o ng kung sino mang tao. Ako, nag-share ako sa inyo, pero hindi sa pamamagitan ko. Kumbaga, nag-share ako sa inyo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi ang tanging Biblia lang ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi tayo mga tao, pag tulad ko, ako, nagkakasala ako.
there's a lot of time na nagkakasala ako. Pero dahil nga tayo Kristiyano, alam natin nagkakasala tayo, nandiyan yung pagpapatawad ng Panginoon. Tayo hihingi ng tawad. Pero hindi porket Kristiyano ka, gawa ka ng kasalanan mo. So, what I'm trying to say is, ang Biblia ang nagsasabi ng totoo. Kasi ang Biblia ito ay salita ng Diyos. So, dito ako sumasalig kung ano yung sinasabi niya. So, yung mga share ko sa inyo is galing din dito. Gusto ko lang din i-share kung paano ba talaga magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kasi, tayo mga tao, diba, nagtatanong tayo, bakit kaya nangyayari ito sa atin, ang pandemyang ito? Diba? So, hindi natin alam. Porque, pwedeng sabihin natin, dahil nga wala tayong kaalaman tungkol dito, pwede natin sabihin, may Diyos ba talaga? Bakit nangyayari sa atin ito? Anak ba talaga ka ng Diyos? Well, sad to say, hindi ka anak ng Diyos. Diba? Ang sakit. Kasi paano ka magiging anak ng Diyos? Ang meron lang sa'yo, relihiyon. O, may pananampalataya ka nga, pero hindi mo alam kung tunay ba yan. Kung sigurado ka ba dyan. Ito nga. Sige nga, tanungin kita kung may pananampalataya ka. Dahil dyan sa relihiyon mo na tinatawag. Sige, tanungin kita. Diba lahat ng, halimbawa, tamahan ka ng pandemya, ng COVID-19. Ngayon, bukas mamatay ka. What if itanong ko sa inyo ganito? Halimbawa, pag namatay ka, alam mo ba kung saan tutungong yung kaluluwa? Alam mo ba? Diba? Hindi. So, pwede mo sabihin sa sementeryo, talagang lahat sa sementeryo. Pero alam mo ba, masasabi mo ba yung kaluluwa mo saan ang tungo? Diba? Hindi mo alam. So, kaya nandito yung Biblia. Ang Biblia ang magtuturo kung paano natin malaman. Tulad yung sinabi ko kanina sa iyo na magsisi ka sa iyong mga kasalanan dahil tayo mga makasalanan. Manampalataya ka na ang Panginoong Hesus ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Buksan mo ang iyong puso at tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang iyong sariling tagapagligtas. At pag ginawa mo yan sa iyo ngayon, dun ka pa lamang magiging anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, saan ang tungo ng aking kaluluwa pag ako'y namatay? Siyempre sa langit. Diba? Dahil yun yung promise of land ng Panginoon na once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, naging anak ka ng Diyos, sa langit na bayan. Diba? Yun yung sinasabi. So, ngayon, bakit may pandemya? Halimbawa, ako, anak ako ng Diyos. Nagsisi ako sa mga kasalanan, nanampalataya ako sa Panginoon, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay napako sa krus. Tinanggap ko siya sa aking puso bilang Panginoong tagapagligtas. Pero nararanasan ko pa rin ang buhay nito. Kasama pa rin ninyo ako sa nararanasan natin sa pandemya. Bakit kaya pinapahintulot ng Panginoon kahit ako'y anak ng Diyos? Kasi upang maalala natin na may Diyos, na hinahayaan niya mangyari ito upang ang mga tao ay makaalala na may Diyos, upang ang mga tao ay lumapit sa Diyos. Hinahayaan niya yan diba? So, yan ay isang warning ng Panginoon na kung saan malapit na siyang dumating. Kinikilabutan ako. Alam niyo ba kung bakit ako kinikilabutan? Hindi ako natatakot para sa aking sarili because I know I'm saved already. Natatakot ako para sa aking mga mahal sa buhay at sa mga marami pang tao dito sa mundo. Kasi dahil nga ang tao ay may kani-kanilang pananampalataya, may kani-kanilang relihiyon pero wala silang kasiguraduhan. So meaning to say, pag dumating ang Panginoon, pag natapos ang mundong ito, maraming pupunta sa impyerno. So kumbaga itong nararanasan nating pandemya ito, warning lang po yan. Kasi ito yung isa po sa mga sign na kung saan papasok po ang tinatawag na tribulation or andyan na yung hindi lang po ito, ikukwento ko po sa inyo kung hindi pa po kayo masyadong familiar. Ito, mga sakit which is salot, no? Na mararanasan ng tao. Tapos andyan yung mga gera. Siyempre, pag may sakit ang buong mundo, bababa ang ekonomiya ng mga bansa. So magkakaroon na yan ng bababa ang kanilang merkado. So mag-aagawan na yan ng mga halimbawa oil, kung saan yung source ng oil. So halimbawa ang oil ay nasa ibang bansa. So diyan yan magkakaroon ng ng argue kasi hindi magkakaroon ng kasunduan ang mga leader or prime minister ng mga bansa. Diyan yan magkakaroon ng sigalot or pwedeng mahantong sa world war. So pag nagkaroon ng world war, di ba, meron tayong tinatawag ng nuclear. So mararanasan natin yan kasi nakasaad yan sa Biblia. So andyan na yung
gera ng mga gera ng bawat bansa sa mundo. So mararanasan natin yan. At sa kalagitnaan yan, yung mga Kristiyano na tumanggap sa kanya at nanampalataya, dun yung meron tayong tinatawag na rapture na nakasaad sa Biblia, na kung saan lahat ng Kristiyanong tunay na nanampalataya sa kanya, tinanggap ang Panginoon, siya yung kukuhanin ng Panginoon. At yung mga hindi nanampalataya sa kanila, sila yung makakaranas talaga ng hanggang sa mawala itong mundong ito, sila yung kasama hanggang sa matatakan sila ng 666, na kung saan yung 666 na yun is number of the beast. So, yan yun eh. Tapos, gera yan. Tapos, gigirahan nila ang Israel. Hindi nila alam, ang Israel ay bayan ng Diyos. Pag yan natalo, ang higante niyan ay ang Panginoon. So, mga kaibigan, so gusto ko lang malaman ninyo na kung sana meron din kayong pananampalataya na tunay, na meron kayong Diyos sa inyong puso, hindi kayo matatakot sa sarili niyo pag natamaan kayo ng pandemya. Kundi matatakot kayo dahil baka matamaan ng pandemya ang inyong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, siguro sana gusto kong sabihin sa inyo na maybe this is the time na malaman ninyo at gawin ninyo, kasi gawin nyo na magkaroon kayo ng tunay na pananampalataya sa Panginoon, magkaroon kayo ng tunay na paniniwala sa inyong buhay na may Panginoon. Bagamat may pandemya, pero pag meron kayong Panginoon sa inyong buhay, hindi kayo natatakot para sa sarili niyo, kundi natatakot kayo para sa mga tao na mahal niyo sa buhay. So kaya po ako gumawa ng ganitong video, is gusto ko lang pong ma-share ang ganitong bagay upang mabawasan naman yung takot ko na pag nangyari yung mga oras na yon na makikitil ang mga buhay ng mga tao, ay at least na i-share ko na po sa inyo. At least hindi ako magsisisi na sana ginawa ko yung bagay na yun para marami naman tao na makaalam ng pagmamahal ng Diyos, na mayroon palang Diyos kahit may pandemya, pero nandyan pa rin ang Diyos, mag-iingat para sa iyo. So ganun po. Sana this is the alam ko na naintindihan nyo po, sana itong oras na ito ay maging open-minded po kayo sa ganitong bagay. Ngayon, paano ba gawin na magkaroon ng relasyon sa Diyos? Tulad nga po kanina, yung sinabi ko, sa pamamagitan ng panalangin, gagawin yun. Halimbawa, mananalangin tayo ngayon, So, sige, mananalangin tayo ngayon. Dahil nga pangako ng Diyos, paano ka ba maging anak ng Diyos? Una, gagawin mo, magsisisi ating mga kasalanan dahil tayo makasalanan, manampalataya tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Buksan natin ang ating puso upang tayo ay maligtas, upang tayo maging anak ng Diyos. Sinabi niya sa John 1:12 and 13. So ganito na lamang. Ako po ay magpe-pray, at sa panalangin ko pong ito, sumunod na lamang po kayo sa panalangin. So, tayo po ay mananalangin, tayo po ay pipikit, tayo po ay yuko. Ang pagpikit po upang walang maging distraction, ma-focus lang ang ating panalangin sa Panginoon. Tayo yuko is pagbibigay galang sa Panginoon sapagkat siya'y banal, tayo ay taong makasalanan. So, gawin po natin, sumandali po tayong pumikit, yumuko. So, kung nais nyo po na sumunod sa panalangin, tanggapin ng Panginoong Jesus upang inyong maging tagapagligtas, ganito po ang ating gawin. Ayuko po tayo, pikit po tayo. Let's bow our head and close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful day. Thank you Lord sa mga blessings mo po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa pag-iingat sa bawat oras at bawat araw. Sa aming pong pamilya, Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-iingat. Lord, ngayon pong nalaman ko kung paano magkaroon ng tunay na pananampalataya, Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, lumalapit po ako sa trono ng iyong biyaya upang sa iyo ay manalangin. Unang-una po, Panginoon, inaamin ko po sa aking sarili na ako ay makasalanan. Panginoon, buhusan mo po ako ng iyong banal na dugo. Linisin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Panginoon, simula nung ako ay iniluwal hanggang sa kasalukuyan mga kasalanan kong ginawa, patawarin mo po ako. Lord, nananampalataya po ako sa iyo
na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang aming mga kasalanan. Nabuhos ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo para lamang tubusin ang aming mga kasalanan. Lord, nananampalataya po ako. Binubuksan ko po, Panginoon, ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso upang maging aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Panginoon, ako po'y naniniwala, Panginoon, na ikaw ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas, ang Ama ng aking buhay. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at nalaman ko ang katotohanan na hindi lang pala relihiyon or basta paniniwala or sabit-sabi lang ng aking mga ninuno, kundi Panginoon, ang Biblia, Panginoon, ang nagsabi, Panginoon, ng katotohanan na magsisi, manampalataya, tumanggap sa iyo, Panginoon, upang maging iyong anak, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus na aking tagapagligtas. Amen. So, yung pong panalangin yon is yun po yung way kung paano po magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kasi kailangan natin ng tunay na relasyon, no? So, yun nga, sabi ko kanina, maraming tao ang nagsasabi na sila ay anak ng Diyos, no? So, hindi natin masasabi na anak ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, maraming tao ang tumatawag sa Kanya. Diyos ko, Diyos ko. Yung mga panalangin. So, pero hindi lahat. Kasi tinanggap mo na ba ang Panginoon? Ginawa mo na ba tong bagay na to? Kasi ang pagiging Kristiyano hindi sa pamamagitan ng gawa lang ng tao kung ano dito sa lupa. Kundi ikaw mismo sa sarili mo, gagawin mo yan para sa iyong sarili upang ikaw ay maligtas tulad ng ganitong panalangin. Dahil ang iisang tao lang ang kailangan natin nung siya'y tao. Ngayon, iisang Diyos lamang ang kailangan natin, ang Panginoon Jesucristo. So, sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Walang sinong makakatungo sa langit sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoon. So, sana mga kaibigan, magustuhan po ninyo ito. At hindi lang po kayo ang nakaalam niyan. Gumawa po kayo ng video once sa ginawa niyo yung panalangin, ibig sabihin naging anak na kayo ng Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko yung John 1:12. Kasi nga po kung binasa niyo po yung kung ginawa niyo po yung panalangin is gusto ko pong basahin po ito sa the Gospel according to St. John chapter 1 verse 12, no? But as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So, yung sinabing, but as many as receive him, tayo yung tinutukoy dito. Kung tunay na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, yung him na tinutukoy dito is ang si Jesus Christ. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng mga na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. In verse 13, which were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, we are born again through Jesus Christ. So, hindi tayo binanganak sa pamamagitan ng tao. Spiritual, pinanganak tayo sa pamamagitan ng Diyos dahil atin siyang tinanggap sa ating puso. Sana mga kaibigan, ginawa niyo po yan upang, kasi pag meron kayong ganito sa inyong puso, hindi kayo natatakot sa mga nararanasan natin sa buhay. Hindi kayo natatakot para sa ating sarili. May nararamdaman siguro tayong takot para lang sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sila, wala pa ang tunay na pananampalataya, hindi pa nila na nagagawa yung ginawa nyo ngayon sa panalangin upang maging anak ng Diyos. Kasi kung meron ka sa iyong puso, hindi ka matatakot eh. Bakit ka matatakot? Halimbawa, tamaan ka ng COVID, namatay ka. Ba't ka matatakot? Saan ba tungo na yung kaluluwa? Sa Diyos, andun yung glory. Kasi ang tunay na glory, sa langit. Kasi dito sa lupa, ito yung buhay ng punong-puno ng kahirapan. Dahil ang mundo is hindi naman talaga para sa Diyos yun eh. World yun eh. World of flesh, lust. So, lahat ng uri ng kasalanan nandito. Dahil kung Kristiyano ka, kung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka taga rito, tagasan ka, taga langit. Diba? So, naging daan lang ang mundo para bigyan ka ng buhay upang makakilala ka sa Panginoon. So, yun lang po at maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po din po yung video na to, i-share niyo din po sa inyong mga mahal sa buhay
sa inyong mga kapatid, pinsan, sa inyong mga kaibigan, at paki-like and subscribe na lang din po sa baba. Maraming salamat po at thank you po. God bless.